Army ng Kingdom of Jesus Christ na pumatay ng mga tumiwalag na miyembro ng KOJC at mga kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang binunyag ng dating miyembro ng naturang Private Army. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Makinig na po mga kababayan ha. Humarap sa pagdinig ng Senado si Edward Ablaza Masayon. Dating miyembro raw siya ng 2nd Metro Davao Signal Battalion na Private Army umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ilalim daw ito ng SMNI at sinasabing may koneksyon sa Task Force Davao ng militar. Sabi ni Masayon, pumapatay sila ng mga tumiwalag na miyembro ng KOJC o ng mga lumalaban kay Kibuloy. Grabe no. So nakakatakot pala ito. Kaya pala nung araw mga kababayan meron silang isang membro na takot nung umalis nga diyan sa kampo ni Kibuloy. Abay hindi malaman kung saan magtatago. Yung pala may ganito silang mga may ganito silang paandar mga kababayan. Pero mo no. Bawal umayaw parang sindikato no. Itong grupo ni Kibuloy. Itong KOJC para sindikato. Kasi pagka ikaw ay umalis, tumiwalag, umayaw, ay siguradong ikaw ay papatayin. Ayon na nga dito sa mamang ito, mga kababayan. Nako, kita nyo, napakahirap talaga no, kalabanin ng mga ganitong klase ng tao. Tapos, ito pa masama at masakit. Pero nyo, mabibigyan nyo sila ng katungkulan sa bansa. Di ba? Yung mabibigyan sila ng pagkakataong magkahawak ng posisyon sa ating bansa, napakahirap mga kababayan. Napakahirap niyan. Kita nyo na nangyari kay Kibuloy. Nung nahawakan niya ang pagkapangulo ng bansa, yan ay pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ano nangyari? Hindi bagay napakaraming mga tao na talaga naman ay mga namatay, pinatay, no, nang walang kalaban-laban. Sa utos nga, di umano, Digong. At etong tropa niya naman, na si Kibuloy, abay meron ding sariling private army. Walang pagkakaiba kay Digong, mga kababayan. Bakit? Si Digong, di ba merong DDS? Davao Death Squad. Di ba? Kung kay Kibuloy Angels of Death, kay Digong DDS, Davao Death Squad. Kita nyo? Ibang klase talaga itong mga grupo na ito. Kaya nakakatakot talaga Dahil maraming ang mga noong panahon na yan, maraming mga nagsasabi na di umano nga itong grupo nga ni Digong talagang pumapatay. At marami na rin naman talagang nagpatotoo. Di ba? Shirogan Saki, Myla Darne, Malin, Pinky MA. Marami naman talaga nagpatotoo dyan. Sino-sino ba? Di ba? Si Las Caña, si Matobato, maging si Senator Trillanes. Di ba? Si Asierto, nako po. Napakarami na. At ito pa nga, dumagdag pa. Ito naman ang kanyang itinuto na pumapatay ay si Kibuloy. Nag-uutos daw kay si Kibuloy sa kanila para itumba itong mga taong mga kritiko ni Kibuloy, yung mga bumabatikos at yung mga umaayaw o gusto nang tumiwalag sa grupo na nga yan ni Digong ay ni Kibuloy. Nawawala na naman. Malikot talaga. Sige, tuloy. Pasok. Ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang yan. Hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Itinanggi naman ni Kibuloy na mayroon siyang Narinig ninyo mga kababayan? Sabi, kung hindi naman iuutos sa taas ni Kibuloy, yung mga pagpatay na yan, mga kababayan,
Hindi naman gagawin na itong sila, sila vocal din, di ba? Hindi nila gagawin yan. Ibig sabihin, nag-uutos, makapangyarihan ito eh. Kita nyo naman, yung pag-iinganyo lang ni Kibuloy sa mga kababaihan. Aba, walang kahirap-hirap, bumubuka. Di ba, mga kababayan? Walang kahirap-hirap, bumubuka. Yung pa kayang iba, na pag sinabi niya na, yaan ay kaloob at yan ay iyong dapat sundin dahil yan ay inuutos ng Diyos. Yan ay makakasira sa ating samahan, sa ating paniniwala. Kaya kailangan natin na talagang lipulin ang mga taong kritiko at mga taong tumitiwalag sa ating samahan. Di ba? Ganon si Kibuloy, mga kababayan. Kaya wala silang magagawa dyan kundi sumunod na sumunod. Di ba? Wala. Mabulaklak agad ang bumubuka agad ang bulaklak. Nako, sinabi nyo pa. Pag sinabi ni Kibuloy, ang Diyos, nako, naghang na. Oo. Anak ng pating naghang. Nakakainis. Di ba? Ano sasabihin ni Kibuloy, mga kababayan? Sa mga babae. Ang papasok sa iyong bulaklak, ang sisinghot ng iyong bulaklak. Oo, ang sisinghot ng iyong bulaklak ay walang iba kundi ang aking ama. Dadaan lang siya sa aking mga dila, dadaan lang siya sa aking mga ilong, at dadaan lang siya sa aking mga etits. Kita nyo? Kaya kung ano man yung papasok sa'yo, ay parang pumasok na rin si Lord. Ganon si Kibuloy. Grabe. Diba? Syempre. Pagka ganon na salita, lalo na't nakuha na yung pananampalataya at tiwala na siya na ang sugo ni Lord, Siya daw yung yung anointed son. Saan pa kayo? Syempre, wala na magagawa yan. Tapos, ito ang problema tulad ng unang biktima ni Kibuloy na si Teresita. Mukat-mukat niya. Parang na-scam ako, nabudol ako ron biruin mo. Pinatabi siya. Tapos, parang naging sunod-sunuran siya. Tapos, biruin mo, napakatagal ng panahon bago pa naibunyag ni Teresita ang kanyang dinadala sa buong buhay niya. Na pakiramdam niya inaisahan siya. Di ba? Na umabot na nga sa punto na maging yung sarili niya, ayaw niya ng paniwalaan o pinagdududahan niya na. Biruin mo, mga kababayan, sarili mo, pagdududahan mo. Saan ka pa? Ganun ang agimat ni Kibuloy, mga kababayan. Sige, tuloy natin to. Pasok. Ng private army. Kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Ano naman po yung angels? Kita nyo, mga kababayan, laging ganon ang kanyang mga sagot. Kung yan ay tingin nilang totoo at sila naman ay naniniwala, ang sa akin lang, di mag-file sila ng kaso laban sa akin at doon na lang sa hukuman natin sasagutin yan at maglaban-laban kami. Labanan kami ng maraming pera. Di ba, mga kababayan, Mamita Startalk, nagkita na kayo ni Trillanes. Di ba? Kita nyo, ano pa naman magagawa ng mga pobre kapag kapera na ang itinapal. Yan na nga ba sinasabi ko? Kibuloy, pwede naman kasing magbayad ka na lang. Total, aabot pa rin naman sa sukdulan. Sa dulo, na magbabayad ka rin naman, mas mahal pa. Kung magkano lang naman yan, Kibuloy?
Di ba? Meron naman talagang ganyan ang trabaho. Hindi dapat yun na lang ang pinagkukuha mo. Hindi yung ayan, no, yung mga matitinong tao binibiktima mo. 'Di ba? Yung mga walang kamalay-malay, walang kamuang-muang, yung hindi nila kayang desisyon para sa kanila sa pagkakataon na iyong inilulukso mo yung iyong kalibugan. Oo. Diba mga kababayan? Oh, sabi nga ni Arnold Lopez, marami naman dun sa sa Pegasus daw. Special mention. Siguro lagi ito doon. Oh, di ba? Okay, pasok. Of death. Hindi ko po, invento po nila yan eh. Seth Ayun na mga kababayan, imbento na. Siyempre ganun naman lagi talaga. Kapag ka ikaw ay nagkasala at nakagawa na masama, lagi mong itatanggihan. Hindi naman po pwedeng aaminin mo agad yan. Dahil pag inamin mo yan, sigurado dadaling ka na diretso sa kulungan at may kasama pang bonus na hatol agad yan. Diba? O, hahatulang ka agad dahil umamin ka naman, di tapos na. Wala nang kwentuhang mahaba pa. Ganun yon. So, eto na nga mga kababayan, ituloy natin. Pasok! Nobyembre ng taong ito nang unang lumutang ang tungkol sa umunay private armed group ng KOJC na tinatawag daw na Angels of Death. Iniimbestigahan na ito ng PNP. Isa pang dating miyembro ng KOJC ang nagkwento naman sa matinding torture na pinagdaanan niya. Sabi ni Joe R. Olimba, inutusan silang iuntog ang sariling ulo at suntukin ang pader hanggang magdugo ang kanilang kamay. Narinig nyo mga kababayan, ang mga kwento ng lahat ng mga tao na may mga hinanakit at reklamo dito sa pamumuno ni Kibuloy, halos iisa lang mga kababayan. Pagdating doon sa mga kababaihan, yung diskarte niya, kopya-kopya lang. Dahil pumasa nung una, ginaya niya lang. Nang sa ganon din ang mangyayari para maisuko yung gusto niyang laman. Diba mga kababayan? At eto na nga, ganun din ito. Itong tauhang lalaki, biruin ninyo, ganun din yung inuutos at kwento ng mga tao na nagrereklamo nung una dyan sa pagdinig sa Senado. Di ba? Natandaan nyo yung lalaki noon, yung mga bata noon, yung mga babae, walang pinipili mga kababayan. Paparusahan yan. Kung naalala nyo si Arlene Stone, hindi ba't ganun din ang kwento niyan? Paparusahan, papaluin, at pagkalalaki, uutusan kang iuntog yung ulo mo sa simento, tulad ng ginagawa natin sa mga gagong politiko. Di ba? Ay, hindi lang yun. Uutusan kang susuntokin mo pati simento. Aba, ang sakit nun. Kung hindi ba magkapilay-palay pati mga kamay mo nun. Magkabali-bali ang mga buto mo nun. Ganon kademonyo si Kibuloy na hinahangaan nyo. Pero bakit? Ganon pa rin ang pagtingin ninyo. Abay, wala na kaming magagawa tulad na sinabi ko. Kasi talagang naging panatiko na kayo sa isang samahan na kulto. Ganon yun. Pag kulto, tandaan nyo, ang mga membro, karamihan dyan. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan talaga dyan, mga utu-utu yan. Diba? Tuloy. Pinilit din silang maglagay ng dinikdik na sili sa mata, bibig at ari. Inutos daw ito sa kanila ni Kibuloy. Pinarusahan daw si Olimba dahil lang sa panonood ng sine at panliligaw sa babaeng hindi miyembro ng KOJC. Naku, totoo yan mga kababayan yung kung yan yung kwento niya, ganyan din yung kwento nung isang tao ni Kibuloy na naging anchor at naging vlogger na ngayon vlogger na sa sarili niyang channel. Nako, mga kababayan, ganyan na ganyan yung kwento. Ay biruin ninyo, habang inuutusan itong alagad ni Kibuloy na to, bantay sarado. Bantay sarado mga kababayan. Abay biruin ninyo,
Bawal kang manligaw? Para bang si Kibuloy lang ang may karapatan para umiyot ng kababaihan? Ganyan yung kanilang kinaaaniban. Pero mo, Kibuloy, ikaw nga may pangangailangan. Pero bakit yung iyong mga tauhan, iyong pinipigilan? Aba, baka nakakalimutan mo, Kibuloy, merong libog din yan. Tao din yan katulad mo. Ikaw nga na nagpapanggap na Diyos, na nagpapanggap na anak ng Diyos, di ba? Lagi kang nalilibugan. Yung pa kayang mga tao mo, na tao lang. Kaya yun, ang ginawa, tumakas na lang. At ang nangyari, mga kababayan, abay sinampahan ng kaso, tinakot ng kung ano-ano. At pagkatapos nun, mga kababayan, hindi na kumibo. Hanggang sa ngayon, mga kababayan, yung trauma daw, abay na sa kanya na hindi na maalis-alis sa kanyang isipan. Ganon. Okay, tuloy. Sabi ng kasamahan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Aminado si Olimba na hindi nila naintindihan kung bakit ganon kalala ang parusa sa kanila. Git naman ni Kibuloy sa isang ambush interview, trial by publicity ang nangyari sa kanya ngayon. Lagi namang ganon, Kibuloy. At hindi na bago sa amin yan. Marami na tayong napanood na ganyan. Laging sinasabi, hindi namin ginawa yan. Laging sinasabi, aba, ginagamit lang sila para magpasikat sa madla. Pero, mga kababayan, bandang huli, mapapatunayan na talagang totoong may sala. Kaya, ano ang nangyari? Ayun, mga taong ganyan na nauna na, nakakulong sila. Kaya ang iyong destinasyon, Kibuloy, ganun din. Sa kulungan din ang bagsak mo. Oh, di ba? Tuloy. This committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be Ay, totoo naman yan. Lagi mo naman sinasabi yan na hindi yan yung komite ang magdidesisyon kung ikaw ay guilty o hindi. Pero tandaan mo, Kibuloy, malaking bagay na yan. Kapag ka nakita yan, yung mga ebidensyang pinresenta dyan at kayo ay undercoat dyan, nako, Kibuloy, tandaan mo, gagamitin yan sa korte na sinasabi mo na magsasampa ng reklamo. Hindi ba't maraming nasampang reklamo sa'yo? Bakit hindi mo pinupuntahan at sagutin ito? Hindi ba't nauna na nga doon, di ba, paring Chris? Doon sa inyo sa Amerika. Marami nang sinampa sa'yo, pero bakit tinakasan mo? Yun ang tanong ko. At ngayon, ganun din dito. Hindi ba tinakasan mo rin dahil may sinampa sa Davao at may sinampa rin sa Pasig? Pero anong ginawa mo? Nagtago ka. Buti na lang merong isang General Torre na nagsipag para hanapin ka. At ngayon, dahil sa paghahanap sa iyo ni General Torre, idudugtong ko lang. Ayon, maraming mga kumontra, humambalang, nanawagan para ipagtanggol ka at para maghimagsikan sa gobyernong ito. Ayon, tuloy, dinimanda ni Torre at ngayon kinakabahan na pati itlog nila. Our beloved Boss Mike Severa.